world is shaking. Your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Jesus is Lord over my life, over my family, over my relatives. Jesus is Lord over my friends, over people of Makati, over Filipino people. And Jesus is Lord of all people all over the world. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Sa lahat po na nakasubaybay sa ating pong FB Live. No? Inaanyayahan ko po na tayo pong lahat ay tumayo at magpuri sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung malakas po at mataas. Nararapat sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, hallelujah! Sabi po sa awit 135 verse 20, si Yahweh ay papurihan kayong mga Levita at ang lahat ng sumasamba sa Kanya ay magpuring sama-sama. Amen? Kaya ngayon pong hapon, sama-sama tayo magpuri at sumamba sa dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Sama-sama. Sama-sama. O kay gandang pagmasdan ay nag-aawitan. Pasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Sama-sama. Sama-sama. O kay gandang pagmasdan, tayo nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, pag-ibig niya, sadyang wagan. At sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At doon ay nagpupuri, at doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Mesan pa. Sama-sama. Sama-sama. O kay gandang pagmasdan ay nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri,
walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay pagkailanpaman. At sama-samang nagpupuri. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay pagkailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay pagkailanpaman. Sa Diyos na nabubuhay pagkailanpaman. Hallelujah! Sama-sama natin siyang purihin. Sama-sama natin siyang pasalamatan. Amen? Diyos na walang kaparisapanan, kay noon at magpakailanman. Dakila't makapangyarihang Diyos. Dakila't makapangyarihang Diyos, magpulay ang lahat mong nilikha. lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Hallelujah! Sabay-sabay tayo. O aming Diyos, na walang kaparisapanan, kay noon at magpakailanman. Dakila't makapangyarihang Diyos. Dakila't makapangyarihang Diyos, magpugay ang lahat mo nilikha. Lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Hallelujah! Minsan pa. Sa puso at isipan, sa kilos at salita, luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Oh, luwalhatiin ka, dakila at makapangyarihang Diyos. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Hallelujah. At ang dalangin ng aming mga puso ay masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Minamahal ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Dahil Ikaw ang unang nagmahal, O Diyos.
minamahal kita, O Diyos aking Ama, minamahal kita ng buong pagsinta, sinasamba kita, tunay walang iba, sinasamba kita, wagas na pagsamba, minamahal kita, O Diyos aking Ama, minamahal kita ng buong pagsinta, sinasamba kita, tunay walang iba, sinasamba kita, wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, mithin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Minamahal kita, O Diyos aking Ama, minamahal kita ng buong pagsinta, sinasamba, sinasamba tunay kita, walang iba, tunay walang iba, sinasamba kita, wagas na pagsamba. Ito ang nais ko, mithin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ito ang nais ko, ito ang nais ko, mithin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin, ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ito ang nais ko, mithin ang puso ko, manahan sa piling mo, magbigay lugod sa'yo. Ito ang dalangin, ito ang dalangin ko, inaasam ng puso ko, ika'y mamasdan, mahalin at sambahin, Panginoon. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos.
sa bagyo at sa problema, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Higit sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Higit sa lahat ng bagay, higit sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Hallelujah. Tanging hangaray namin, O Diyos, Ika'y patuloy naming sambahin. Patuloy naming maiparana sa iyo, O Diyos, ang aming pagmamahal ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa at espiritu, O Diyos. Ang oras pong ito sa iyo po naming ipinagkakatiwala. Hiling po namin, patuloy ka pong mangusap, magpahayag sa aming kalagitnaan, sa buhay ng bawat isa po na narito at maging ngayon ay nanonood sa FB Live at sa YouTube. Salamat po, O Diyos. At kung anuman o anumang mga pagkakamali, pagkakasala ang aming nagawa, ang kapatawaran mo po ay aming hinihingi. At malaya ka pong magpahayag sa buhay ng iyong lingkod. Dumaloy nawa ang iyong kapahayagan sa aking puso, sa aking isip at loob sa aking mga labi, at ito'y matanggap ng lahat na nakikinig, at ang pagkaunawa ay naroon, O Diyos. At walang maibang maitaas sa panambang ito at sa kalagitnang ito, kung hindi ang tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Glory, glory to the living God. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. At yun din ngayon, sa kanilang mga tahanan o lugar, nakasalukuyan pong nanonood sa ating pong FB Live, ano po, o ang iba ay nasa YouTube. At patuloy po tayong sama-sama upang purihin at sambahin ang ating Panginoon. Ngayong hapon pong ito o ngayong oras pong ito ay may kinalaman po sa kagalakan.
ang ating pong tatalakayin o pag-aralan, rejoicing in hope. Sa bawat takbo ng ating buhay o sa patuloy na pag-inog ng mundo, patuloy na takbo ng buhay natin, may mga pagkakataon na naranasan po natin yung tinatawag na great blessings. May pagkakataon din na naranasan po natin yung tinatawag na great difficulties. May pagkakataon na ramdaman po natin yung kagalakan sa puso at sa buhay natin. At meron din naman pagkakataon na ramdaman mo, nararanasan mo yung kalungkutan or even desperation. Alam ko po sa mga nagdaang taon na hindi po ganoong kadali ang ating pong naranasan. Dumaan ang pandemya, marami pong masasabi natin na naapektuhan. Maybe some of us suffered loss of loved ones o nawala ng trabaho, nawala ng negosyo o kung ano pa ang nawala sa iyo. At tinitiyak ko po, ito po ay mayroong effect sa ating mga emosyon, naging epekto po sa buhay po ng bawat isa. But in the book of Romans chapter 12, verse 12, ay makikita po natin dito na dinescribe ni Pablo yung ways of living above our circumstances, no matter what we may be facing. At ang sinabi niya ito, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. My dear brothers and sisters, let our joy be the joy that comes from hope. Meron lamang po kung ilang mga katanungan na ating pong bibigyan ng kasagutan, bahagi po ng ating pag-aaral ngayong oras mong ito. Isa po rito ay, what is Christian joy? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Christian joy, my dear brothers and sisters, is not an act of willpower. Christian joy is not superficial and light. Christian joy is not natural. And let me explain this. Christian joy is not an act of willpower, but a spontaneous, emotional response of the heart. Ito po ay yung naramdaman natin kusang umuusbong, kusang bumubukal sa damdamin o puso ng bawat isa po sa atin. Tingnan po natin ang tinuran ni Apostol Pedro in the book of 1 Peter chapter 1 verse 8. So you rejoice with a great and glorious what? Joy, which words cannot express. So hindi raw kumbaga kayang ipaliwanag ng salita yung mga bagay na naramdaman natin, yung kagalakan na naramdaman natin. Kaya minsan sabi mo, speechless sa tuwa at sa kagalakan na naramdaman mo. Hindi sapat ang salita para ipaliwanag, express kung ano yung naramdaman natin. Yung joy na nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa po sa atin. So ulitin ko, sabi dito, so sa 1 Peter, so you rejoice with a great and glorious joy which words cannot express. He is not describing a decision. He is describing an explosion. Ibig sabihin talagang kusang bububukal sa damdamin, sa puso ng bawat isa. Mga kapatid, tandaan po natin, pwede tayong mag-decide ng mga bagay na gagawin natin para maranasan natin yung joy sa puso o damdamin ng bawat isa sa atin. Pwedeng sabihin para magkaroon ka ng kagalakan, sumaya ka, mamasyal ka, mag-travel ka, magpunta ka sa mall, pulisitahin mo yung mga kamag-anak mo o yung mga kaibigan mo. But whether joy actually happens is not on your power. No. Pwedeng maranasan mo na ikaw ay matuwa, magalak, o pwede rin naman na hindi. So,
ito po ang ibig po nating sabihin na ang joy po, it is an spontaneous. No? Ito po ay isang emosyon na bumubukal sa puso ng bawat isa po sa atin. Pwede mong i-prepare ito, pero hindi ikaw ang nag-decide para maranasan. For example, no, bibigyan ko yung halimbawa. Naalala ko po nung kabataan po namin, no? Mahilig po kami sa probinsya maglaro ng saranggola. Sino dito naglalaro ng saranggola? Taas ng kamay. Saranggola ni Pepe. Okay, no? So, pwede tayong gumawa ng magandang saranggola o bumili ng saranggola, ihanda mo ang pagpapalipad nito. Pero, para ito mapalipad, kinakailangan ng hangin. Pero hindi ikaw ang magtatagda kung kailan iihip yung hangin. Hindi ito mula sa iyong desisyon, hindi ito mula sa iyong kapangyarihan. Gayon din po, mga kapatid, pwede nating ihanda ang sarili natin na gusto nating sumaya, gusto nating magalak, pero ito hindi sa iyong desisyon. Ito po ay inilalagay ng Diyos, ng banal na Espiritu sa puso ng bawat isa po sa atin. Ang joy ay fruit ng Holy Spirit. In the book of Galatians chapter 5 verse 22, ay sinasabi dito, but the fruit of the Spirit produces in people's life is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Isa po diyan na bunga o fruit ng banal na Espiritu ay yung kagalakan. Yung tinatawag na joy. So, ito po yung unang paghahambing na ginagawa natin. That Christian joy, sa tanong na, what is Christian joy? Christian joy is not an act of willpower. But it is a spontaneous, emotional response of the heart. Ano po? Ito po yung kagalakan na ilalagay ng Diyos sa puso po natin. Another thing, Christian joy is not superficial and light, but deep and firm. Hindi po ito mababaw na kaligayahan. Ito po ay malalim, no po. Kung saan po ay masabi natin na yung ibang kagalakan at kasiyahan na ramdaman ng iba ay marahil ay mababaw lamang at pamansamantala. Happy ka lamang kapag mayroong happenings. Maaaring kapag ikaw ay namasyal, nag-out of town, nagpunta ka sa mga beautiful places, tumang-tuwa ka at sabi mo, ay sa wakas, nakapag-unwind din ako. Nakakaalis ng stress, nakakawala ng problema, but kapag ikaw'y pauwi na muli, at malapit ka na dumating sa iyong lugar o sa iyong bahay, sabi mo, back to normal. Di ba? Back to normal. Normal, stress, pagod, problema. Nasaan yung joy na naranasan mo while you are namamasyal? Maaring nawala. Pero yung joy, mga kapatid, na bunga ng Banal na Espiritu, ito po ay nanatili. Ito po ay patuloy mong nararanasan sa iyong buhay o sa iyong puso. Now, meron kasi tinatawag na superficial happiness and superficial pleasure. Pero ano po ang sinasabi ng Biblia o gusto ng Panginoon na marasan ng bawat isa po sa atin? Again, yung pong deep and firm na kagalakan sa puso ng bawat isa po sa atin. Tingnan natin kung sinasabi ng Bible. Psalm 16 verse 11. In your presence there is what? Fullness of joy. At your right hand are pleasures, what? Forever. So nakikita natin, fullness of joy, pleasures forever, ang nais ng Panginoon na maramdaman ng bawat sa atin, hindi pangsamantala.
na kapag may happenings, may activities, doon ka lamang happy. Ang gusto ng Panginoon, with or without happenings, with or without activity na nagbibigay sa iyo, ay happy ka pa rin. May joy ka pa rin sa puso mo. Psalms 144 verse 15. Joyful indeed are those whose God is the Lord. So makikita natin dito mga kapatid, the words happiness and pleasure don't have to be superficial. Hindi dapat mababaw lamang yung kaligayahan na maranasan natin. Gusto ng Diyos, ito ay deep and firm na po. So, yung true Christian joy, ito po ay talagang, masabi natin, tagus sa puso. Whatever circumstances, ito po ay nararamdaman mo sa iyong buhay. Now, sa Romans chapter 5, verse 3, makikita po natin dito na sinasabi po ng Bible, no, that Christian joy ay flourishing right in the midst of pain and circumstances. Kahit sa gitna ng pain, kahit sa gitna ng circumstances or sufferings, patuloy nandun pa rin yung kagalakan sa puso ng bawat sa puso sa atin. Romans chapter 5 verse 3. Sabi rito, and we are also happy with the troubles we have. Happy with the troubles we have. Then ang tanong, why are we happy with troubles? Bakit? Sapagkat sabi dito, we know because we know that these troubles make us more patient. So ibig sabihin, merong positive effect sa buhay natin ito, kaya tayo po ay nagiging happy. 1 Thessalonians chapter 1 verse 6. You suffered much, but still you accepted the teaching with joy. Sa kabila ng much suffering, pero andun pa rin, may kagalakan pa rin lang tinatanggap at ang aral at turo ni Kristo. The Holy Spirit gave you that joy. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kagalakan nito. Yung iba kasi kapag halimbawa dumating na ang problema, hindi na malaman kung anong gagawin. No? At sabi pa naman, naalala ko sabi minsan ng isang kaibigan, alam mo pastor, nasasabi mo lamang yan dahil wala ka sa kalagayan ko. Kung minsan, mga kaibigan, kung minsan, ang dali nga magpayo. Pero kapag ikaw ay naroon sa sitwasyon na yon, para bagang mahirap i-put into action kung ano yung sinasabi mo. May problema ang kaibigan mo, kaya mo yan. Tutulungan ka ng Panginoon. What if ikaw sa kanyang kagalagayan, masasabi mo sa sarili mong, kaya ko to. And the joy of the Lord is my strength. Sabi nga ng isang awit, the joy of the Lord is my strength. Totoo naman po yun. Kapag ang kagalakan mula sa Diyos, from the Holy Spirit, ay nasa buhay, nasa puso po ng bawat sa puso natin, it will serve as our strength. That whatever circumstances or even negative circumstances you are facing in, mga kapatid, nandun pa rin yung joy, nandun pa rin yung kagalakan sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, napakahalaga po na yung kagalakan na yon na gusto ng Diyos na maranasan ng every believers ay nasa puso at nasa buhay po natin upang anumang ang makaharap mo sa buhay, magagawa mo pa rin magpuri sa Panginoon. May kagalakan ka pa rin sumunod at maglingkod sa Panginoon. Amen? And then dito po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Sabi dito, these believers have been tested by great troubles, and they are very poor, but their great joy caused them
to be very generous in their giving. So maliwanag po mga kapatid, na itong joy na pinag-uusapan po natin ay kakaibang emosyon na kung saan po ay ito po ay patuloy nagpo-flourish at patuloy tayo nakakapag-endure for whatever circumstances because of that kind of joy sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Nakakagulat po ang statement ni Apostol Pablo rather, na sinasabi niya, even in much suffering, ay sinasabi niya na kung saan ay patuloy pa rin siyang nagre-rejoice at nagpupuri sa ating Panginoon. Tingnan natin kung anong kanyang statement na binanggit. 2 Corinthians chapter 6, verse 10. We have much sadness. Ibig sabihin, matindi po yung sadness na naranasan ni Pablo sa kanyang buhay. Kung pag-aralan po natin ang mga experiences ni Pablo, matindi po. Nabilanggo, hinagupit, naranasan niya, sabi niya, ang magutom, maranasan mabusog, lahat daw po ng pwedeng makaharap sa buhay ng isang tao, maranasan, ito ay kanyang naranasan. Kaya sabi niya, we have much sadness. But, ano siya kasunod talata? We have much sadness, but we are, what? Always rejoicing. In spite of much sadness na naranasan ni Pablo, sabi ganoon, we are always rejoicing. Kaya ba natin yon? Na sa kabila ng much sadness, lagi ka pa rin nagpupuri sa Panginoon. Nandun pa rin yung kagalakan sa puso mo. Kung nakaya ni Pablo, kaya mo rin. Kaya ko rin. Kaya nating lahat. Amen? Sapagkat si Pablo ay ordinaryong tao lang din na katulad natin. At ito po ay mararanasan po natin. Magagawa po natin. If the joy of the Lord is in our heart. Because that kind of joy will give us strength. Amen! Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah! So, ito po yung ating pangalawang paghahambing at sagot doon sa what is Christian joy. Amen? So, the Christian joy is not an act of willpower, but a spontaneous emotional response of the heart. Pangalawa, it is not superficial and light, but deep and firm. Pangatlo, nasagot po natin sa katanungan, what is Christian joy? Christian joy is not natural, but is spiritual. Ito po ay spiritual, no? So, when something is called spiritual in Scripture, it means that it comes from the Holy Spirit and has the character of the Holy Spirit. Huwag natin mapagkakamalan that anything is spirit na dahil ito ay merong kaugnayan, no, sa spirit, particularly sa spirit of man, ito ay spiritual. Hindi po ganon. Yung pride natin, it is natural, but resides in the spirit of man. Yung envy is natural, but resides in the spirit of man. Yung anger is natural, but it resides in the spirit of man. Yung jealousy is natural, but resides in the spirit of man. Pero, hindi dahil ito ay nag-reside in the spirit of man, ay masasabi nating spiritual. Sapagkat ito ay galing lamang ito sa atin, hindi galing sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi siya nagbibigay ng anger, hindi siya nagbibigay ng bitterness, hindi siya nagbibigay ng pride. So, kaya hindi natin masasabing ito ay spiritual. Ulitin ko po, pag sinabi ng Scripture o ng Bible, is spiritual, it comes from the Holy Spirit. Ito po ay galing sa banal na Espiritu.
So, makikita po natin, no, na sinasabi po ng Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit produces in a person's life is love, joy, peace, etc. So yan po yung bunga ng Banal na Espiritu. Now, 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. You suffered much, but still accepted the teaching with joy. The Holy Spirit gave you that joy. The Holy Spirit gave you that joy. So maliwanag na ang Banal na Espiritu ang nagbibigay ng tunay na kagalakan sa puso at sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa Romans chapter 14, verse 17, it has been said, in God's kingdom, what we eat and drink is not important. Here is what important. A right way of life. Ano po yung right way of life? Peace and joy. All from the Holy Spirit. So ito raw po yung mahalaga na way of life. Mamuhay tayo ng mayroong kapayapaan at mayroong kagalakan higit na mas mahalaga sa kinakain, higit na mas mahalaga sa ininom. Ang kapayapaan at ang kagalakan, the joy. At maliwanag yan na sinasabi rito, all from the Holy Spirit. Tingnan natin sa John chapter 15, verse 11, ang sabi ni Jesus ito. I have told you these things so that you can have the true happiness. Binanggit dito yung true happiness. Therefore, kung sinabing magkaroon kayo ng true happiness, meron palang false happiness. Now, ang gusto ng Panginoon na maranasan ng bawat sa atin ay yung true happiness, tunay na kaligayahan, tunay na kagalakan. Sabi dito, ulitin ko, I have told you these things so that you can have the true happiness that I have, na ako ay meron, ang sabi ni Jesus. I want you to be completely happy. I want you to be completely happy. Ang gusto ng Panginoon, kapatid, kaibigan, ikaw, ako, tayong lahat, ay maging ganap na maligaya. Maging ganap na masaya. Maging ganap ang kagalakan natin sa buhay. Whatever circumstances. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Napakarami pong mga biblical evidence that Christian joy is not mere product of the human spirit in response to pleasant circumstances. It is the product or fruit of God's Spirit. Ito po ay bunga ng Banal na Espiritu. And it is not just a human joy. It is the very joy of Christ fulfilled in us. Kaya ang warning po sa atin, no, mag-ingat po tayo sa mga false joy. Kinakailangan po maging ganap. Yung kagalakan, no, na naramdaman po ng bawat isa po sa atin. Ang example po dyan, sa parable of the sower. Natuwa siya, nagalak siya, pero pangsamantala lang. Tingnan natin, basahin natin. Matthew chapter 13, verse 20 to 21. As for what was sown on rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receive it with joy. So may nagalakan, no? At sabi dito sa verse 21 naman, yet he has no root in himself. Pero hindi lumalim. Yung joy na yun. No? Why? Sabi dito, but endures for a while. And when tribulation and persecution arises on account of the word, immediately he falls away. Hindi lumalim, mababaw. Mga kapatid, gusto ng Panginoon
na talagang tagos sa puso yung kagalakan na ramdaman natin. Naging mababaw because it is not the work of the indwelling Spirit of God. It does not have the character of Christ's joy. Kaya ito po ay madali lamang pong nawala. Nung dumating ang problema at pagsubok, nawala na rin yung galak na yon. Now, ang tanong po, can God command us to rejoice? Sa palagay po ninyo, can God command us to rejoice if joy is not an act of willpower, but a spontaneous emotional response of the heart, and is not a product of natural resources, but a fruit of the Holy Spirit? The answer is, according to Scripture, yes, He can. He can command us. God command us to rejoice all over the Bible. Tingnan natin sa Matthew chapter 5, verse 12. Jesus said, rejoice and be glad. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. Rejoice always. Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. 1 Peter chapter 4, verse 13. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. So makikita po natin mga kapatid, na maliwanag po ditong sinasabi that God can command us to rejoice. Ito po ay maliwanag na sinasabi ito that obligado po tayo, dapat po tayo bilang mga Kristiyano na laging magalak at laging nagpupuri sa Panginoon. Romans chapter 12, verse 15, sabi dito, rejoice with those who rejoice. So mga kapatid, God can command His people to rejoice. Even though joy is not controlled by our willpower, and even though it is the fruit of God's Spirit and beyond our natural resources, nevertheless, we are commanded to have this a kind of experiences. Yung kagalakan sa puso po natin. And why are we commanded to rejoice? The answer is, because we ought to have it. God is infinitely worthy of our praise or our delight. Ito'y pinag-utos ng ating Panginoon sa ating mga kapatid. At kinakailangan itong maranasan. Ang Diyos po ay karapat-dapat na bigyan po natin ng papuri at maging kagalakan natin itong gawin para sa Kanya. But another question, how to rejoice in hope when life is hard? Madali ba na mag-rejoice kapag punong-puno ka ng kabigatan? Pag punong-puno ka ng problema? Mukhang mahirap nga. Pero posible. Pero ang tanong, papaano? At paano natin may papakita yung pag-rejoice natin, pagsunod natin na mag-rejoice sa Panginoon? How do the Holy Spirit and hope relate to each other in producing joy? Since the joy is the fruit of the Holy Spirit. Now, there are two places in Romans where joy and hope and the Holy Spirit are all brought together, so we can see how they relate to each other. The Holy Spirit and hope relate to each other in producing hope. Magkakaugnay po yan. Magkakasama po yan. Tingnan natin sa Romans chapter 5, verse 2 to 5. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Not only that,
But we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So makikita natin dito in verse 2, sinasabi po dito ni Pablo na ginagawa niya yung iniuutos ng ating Panginoon. In Romans chapter 12 sa ating text, he rejoiced in hope, specifically hope in the glory of God. Then in verse 3, ay sinasabi niya rito that he rejoices in his suffering as well. Now, tingnan po natin yung takbo ng pag-iisip ni Pablo. No. So sabi niya rito, the reason we rejoice in suffering is that sufferings produces endurance. And endurance produces character. And character produces hope. So, ano yung kanyang ipinagre-rejoice dito, mga kapatid? Sa gitna ng suffering, yung pag-asa niya, yung more hope. No. Hope is the great source of joy in false life. Yung pag-asa na iyon, pag-asa sa katuparan ng mga pangako ng ating Panginoon. And there's a lot of promises of God written in the Bible. And I believe we as Christians, we as believers of Christ, we are hoping and believing na ang mga pangako ng Panginoon ay magkakaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isa po sa atin. And that hope will produce joy in our heart. Alam nyo, kapag ang tao ay nawalan ng pag-asa, ayaw na rin niyang mabuhay. During the pandemic, marami daw naging sakit ay anxiety and depression. At marami-rami din worldwide ang naging bilang ng suicide because of anxiety and depression. Bakit sila nagkaroon ng depression? Nawalan sila ng pag-asa. Kaya ang mga tao kapag nawalan ng pag-asa, ayaw na rin mabuhay. At ang ibang panalangin nila, sana'y kunin na sila ni Lord. Kasi nawalan ng pag-asa eh. Kaya mga kapatid, tayo po, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ika nga, may kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa ka, yung pag-asang iyon, ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan upang mabuhay at magpatuloy sa buhay na anumang suffering, anumang circumstances or problems ang iyong kakaharapin, nagsusumikap ka, nagpapatuloy ka. Dahil sa pag-asa yon, ito yung nagsisilbing, nagbibigay, nagpuproduce ng kagalakan sa iyong puso. Amen? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Mga kapatid, sa verse 5, sabi dito ni Apostol Pablo, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, maliwanag, it is the work of the Holy Spirit. Now, we need to fight for hope every day. Kinakailangan araw-araw, meron tayong pag-asa, di tayo nawawalan ng pag-asa buhay po natin. But the question is, how do we fight for joy samantalang ang buhay ay ups and down? Mga kapatid, sa gitna po ng tunnel, kinakailangan makita natin sa dulo nito ay mayroong liwanag. At ito ngayon ang nakapagbibigay sa atin ng pag-asa.
kinakailangan i-acknowledge natin that by nature we are sinners and helpless. At hindi natin kayang mag-isa kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kung ikaw'y nalulungkot, tanggapin mo na ikaw'y nalulungkot. Kung ikaw'y may problema, tanggapin mo kayo yung problema. Harapin mo yan. Hindi mo dapat takasan. Ang iba kasi tumatakas. Huwag kang maging in denial. Ang iba kasi in denial eh. You need to acknowledge your situation. And then, you must cry to the Lord. Ihingin mo sa Panginoon, ikaw ay tulungan niya. Sapagkat siya lamang ang makakatulong sa atin at makapagbibigay ng tunay na pag-asa. Ang sabi niya, cast all your cares unto Him, for He cared for you. At kung ikaw'y pagod na, ang sabi ni Jesus, halika, lumapit kayo sa akin. Kung kayo'y pagod na sa inyong kalagayan at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Sa kapahingahan, sa rest na ibibigay ng God, it includes joy sa puso ng bawat isa po sa atin. And then, ilagay po natin sa isip at sa puso po natin yung mga pangako ng Panginoon. There's a lot of biblical expression and evidences ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na kailanman hindi po tayo ipinangako niya iiwanan at hindi po niya tayo pababayaan. In the book of Romans, chapter 8, verse 35 to 38. Ang sabi dito, can anything separate us from the love of God? Sa palagay ninyo, dapat wala makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Can trouble or problems or persecution separate us from the love of God? Ano pong tugon ninyo? No, dapat. If we have no food or clothes or face danger or even death, will that separate us from His love? No. Sa verse 36, ang sabi dito, as the scripture says, or say, for you, we are in danger of death all the time. People think we are worth no more than sheep to be killed. But in all these troubles, we have complete victory through God, who has shown His love for us. Yes, I am sure that nothing can separate us from God's love, not death, life, angels, or ruling spirits. I am sure that nothing now, nothing in the future, no powers, nothing above us or nothing below us, nothing in the whole created world will ever be able to separate us from the love of God has shown us in Christ Jesus our Lord. Wow. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, when the love of God has filled us with hope in the glory of God, we rejoice in that hope. Kaya sinasabi po ng Bible, rejoice. Rejoice, magpuri po tayo sa Panginoon. Magalak po tayo. Gusto po ng Diyos na maranasan po natin na umaapaw sa puso po natin yung kagalakan anytime, whatever circumstances. Now, ang tanong ko po in our conclusion, do you have a hope in which you can rejoice? Meron pa ba tayong mga bagay na inaasahan? Meron po ba? Dapat lang. Mga kapatid, whatever our circumstances today, I repeat, whatever our circumstances today, ang sinasabi po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, rejoice in hope.
And rejoicing in hope makes it possible for you to be patient in suffering. But we need to place all our troubles in the hand of Christ. Ilagak natin sa kamay ng ating Panginoon. At sa Kanya tayo umasa, magtiwala na kailanman hindi na tayo iiwanan at hindi na tayo pababayaan. Ang nais ng Diyos, ikaw at ako tayong lahat, patuloy na mag-overflow sa puso ng bawat sa atin, sa buhay natin, yung kagalakan sa lahat ng pagkakataon. Amen? Rejoicing in hope. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Marami mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Di pa pipigil, tuloy na maglilingkod, ami kong mithiin, ikaw ay malugod. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala kong kagalakan. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe mong ibinahagi sa aming kalagitnaan. Ito po ay nagbigay sa amin ng malawak na pagkaunawa in regards to joy. Na hindi pala ito dapat superficial lamang, pagkus deep and firm. At salamat po sapagkat ikaw ang nagbibigay nito sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ang hiling po namin sa puso namin, panatilihin mo ang ganitong klase ng kagalakan. At kung mayroon man mga bagay na humadlang sa buhay namin o dahilan kung bakit hindi ito maranasan ng bawat sa puso sa amin, ang mga hadlang na iyon ay isinusuko po namin sa iyo. Kasama ang lahat ng kamali at kasalanan
at pagkukulang naming nagawa, kami po ay patawarin mo. At ngayon, O Diyos, ang hiling po namin sa buhay namin, patuloy na mag-umapaw ang kagalakan na nagmumula sa iyo, ang kagalakan ng pagsunod sa iyo, kagalakan ng paglilingkod sa iyo, kagalakan ng pagsamba, kagalakan sa lahat ng bagay na ginagawa namin para sa iyo, O Diyos, ay makita mo sa buhay, sa puso ng bawat isa po sa amin. Ilagay mo rin, Panginoon, ang kagalakan namin sa pagsunod sa lahat ng iyong sinasabi. Hindi yung pipiliin lamang namin kung anong gusto naming sundin, na sa inakala namin ay magbe-benefit kami o magbibigay sa amin ng kasiyahan na pang-ibabaw lamang. Hindi po dapat doon, kundi, O Diyos, gawin mong kagalakan namin na sundin, gusto man namin o hindi, kundi maging kagalakan namin na sundin kung ano yung gusto mo, hindi yung gusto namin. Salamat po, Panginoon. At sa oras pong ito, O Diyos, naalala po namin ang iyong tagubilin. Kasama yung ang iyong mga alagad, sa isang huling hapunan, ay pinagtagubilin mo na nung ikaw ay dumampot ng tinapay at alak, simbolo na yung katawan at dugo. Sinabi mong, tuwing kayo kakain ito at iinom, gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya, Panginoon, sa oras pong ito, susundin po namin ito, O God, ang iyong tagubilin. At buong kagalakan namin itong gagawin. At narito ngayon sa aming harapan, ang tinapay, ang fruit of the vine, sumisimbolo yung katawan at yung banal na dugo. Lord, nagpapasalamat po kami sa dakila mong sakripisyo, sa dakila mong pagmamahal na ipinamala sa bawat isa po sa amin. And as we partake, Father God, these communion elements, let the full benefits of the cross of Calvary be received ng bawat isa po sa amin, O God. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ito ang tinapay ng buhay, kunin mo, makibahagi. Tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, kunin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Ang dugo dumana upang ikaw ay luminis. Ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis.
tinapay na ating hawak. Hallelujah. Narito, Panginoong Yesus, ang tinapay, sumisimbolo na iyong katawan. Muli, salamat po sa dakila mong sakripisyo. Ipinangako mo sa iyong salita na sa iyong mga latay, kami ay pinagaling mo. Sino man po sa aming kalagitnaan na narito at maging ngayon ay nanonood sa FB Live at maging sa YouTube, Father God. O kaya mga mahal namin sa buhay na amin nire-represent na may karamdaman. We are praying, Panginoon, na dumaloy ang kompletong himala ng kagalingan sa katawan ng bawat isa, and we believe that you are a miracle-working God at walang imposible sa iyo. Lord, itouch mo po ang katawan na may karamdaman ng bawat sa po sa amin o ng mahal namin sa buhay na aming nire-represent, O God. At maranasan ng bawat isa ang kompletong kagalingan, ang kalusog at kalakasan ng katawan ay patuloy naming maranasan, O God, at kami ay magkaroon ng mahabang buhay, fulfilling your purpose in our lives. Gayon din naman po sa lahat ng mga pangangailangan namin sa buhay. Lord, i-provide mo po ang lahat ng ito katulad po ng iyong pangako that you will provide all our needs according to your riches in glory through Christ Jesus. Ang hiling po namin, manatili nawang bukas ang mga bintana ng langit at walang tigil ang pagdaloy ng mga biyayat pagpapala sa buhay po ng bawat isa po sa amin. The kind of blessings that adds no sorrow. At sa bawat suliraning kinakaharap ng bawat individual, ng bawat pamilya, ipinangako mo kapag dumating ang problema, bibigyan mo kami ng kalakasan upang ito'y mapagtagumpayan namin. Lord, give us strength upang harapin ang paglaban at pagtagumpayan whatever trials and even sufferings na naranasan, O God, ng iyong mga anak. At ang kagalakan ay manatili sa puso ng bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos. Kami po ay nananalig na ang aming kahilingan ay binigyan ng kasagutan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin kain ng tinapay. Itaas po natin ang hawak po natin ang fruit of the vine. Truly, O God, without shedding of your blood, there is no remission of sin. Kilala mo ang bawat sa puso namin, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kamalian at kasalanan. Lord, dalangin po namin, linisin mo po ang aming buhay. Manalino po kami sa iyong harapan. Sanctify our lives, O God, body, soul, and spirit. At sa lahat ng aspeto at bahagi ng aming buhay, Lord, ikaw pong patuloy na maluwalhati. At sa lahat ng bagay, kami po ay masumpungan mong matapat sa iyo. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin ang fruit of the vine. At sabihin natin, salamat Panginoong Jesus Salamat, Panginoong Hesus. sa bawat biyaya at pagpapala Sa bawat biyaya at pagpapala na aking tinanggap. na aking tinanggap. Amen! Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos, yung malakas at malakas na palakpak. Hallelujah! Glory, 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 glory. The living God. Amen. Ang lahat na nagagalak sa Panginoon ay sama-samang magpuri sa Kanya. May galak. May galak. May saya. May tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya
Isa pa. May galak! Galak, saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit! May awit, masayaw, at papuri para sa Diyos. Nakakit ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, at ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya! Lang sa Kanya! Lang sa Kanya! Lang sa Kanya! Malakas po ang palakpak sa ating Diyos sa buhay! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Tayo po ba'y nagagalak sa oras ng pagbibigay? Amen. To inspire us in our giving, nais ko lang pong basahin ang isang maikling talata po ng Biblia. Hango po sa Exodus chapter 2. Amen. Sayang-saya sila oh. Now a man of the house of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bath, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. And the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take the baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." Praise God. Ito po ang halimbawa ng tunay na pagpapala at tunay na pinagpala. Amen po? Kasi si nanay ni Moses, yung ating pong, paano ito doon sa punta sa offering? You know? We might ask, paano ito maiugnay sa offering? Kasi po gusto nating makita, ito ang totoong pagpapala at tunay na pinagpala. Kasi si nanay ni Moses, di po ba yung may order na patayin ng mga anak ng mga Hebrew women? At nung ipinanganak si Moses, he was a fine child. Siguro nakita, gwapo or pogi itong bata, no? At kinakitaan ng potensyal ng nanay. So, tinry niyang itago. No? Pero 3 months, hindi na niya kayang itago, inilagay niya sa isang basket, pinaanod niya ito. At habang pinaanod, binantayan na papunta yung anak ni Pharaoh para maligo, nakita niya may umiiyak na bata. At gusto niyo po ba, hanapan ko kayo ng mag-aalaga? Ang sabi po ng kanyang attendant, sige, kuha ka. Sino ang kinuhang mag-alaga? Yung nanay ni Moses. Hindi, ang saya-saya dahil binabayaran ka sa isang bagay na libre. Amen po ba? Blessing yon. And how can you relate this? Yung bang nagtatrabaho ka ng may saya, iba yon. Amen po ba? Pero yung nagtatrabaho ka na, kapus-kapus ka na nga, hindi ka pa masaya sa trabaho mo, sinusumpa mo pa yung work mo kasi ganitong amo mo, ganito yung mga kasamahan mo. No? Tapos, ang dami mo pang bayarin, kulang pa yung ano mo. Alam mo yung ginawa ni nanay ni Moses, nung hindi na niya kaya, ni-release na niya. Amen? Pero yung pag-release niya, dahil may faith siya, na hindi mapapahamak yung anak niya, abay may pre-provide ang Lord. Kaya kung hindi mo na kaya, wag mo na hawakan. Bitaw na. Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na. Oh, ayaw niyo maniwala.
Bitawan nyo. Kasi ang totoong pagpapala, masaya ka. Nagtatrabaho ka, may saya ka. Libre itong pag-aalaga ng sarili mong anak, pero binayaran ka. Ayan din po ay nauugnay sa atin. Si Moses, hindi naman siya anak ng taga-palasyo. Pero inangkin na siyang anak, napalaki na siya nung nanay. Yung nanay, siyempre, sa pagpapalaki mo, turuan mo siya ng mga Hebrew traditions and culture. Kaya nung nakita ni Moses na may inaaping Hebreo, nagalit siya, pinatay niya rin yung umaapi, di ba? Kasi napalaki siya sa Hebrew traditions and culture. So sa atin din naman, pinapalaki din tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Pero bakit? Kasi may Moses ministry. Ano po yung Moses ministry? Deliverer. Ano yung deliverer? Ilabas mo yung mga tao sa Ehipto. Tayo po ay magiging bahagi ng Moses ministry. Tayo po yung mga deliverer din po sa mga panahong ito. Amen po ba? Kasi kailangan maraming ilalabas doon sa Ehipto. Ano ang Ehipto? Simbolo ng kasalanan, simbolo ng bondage, simbolo ng bisyo. Kayo po, tayo po ang magiging instrumento para mailabas ang mga tao. Kaya wag po tayong maghinayang, wag po tayong magdamot sa gawain ng Panginoon. Investment ito, hindi ito gastos. Amen po ba? Yes, I stand here. I know what I'm saying. And everybody standing here, they know what they're saying because they experience it. Amen po ba? Naranasan. Kaya po sa oras na ito, wrap up na tayo. Amen. Pray na tayo. Purihin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Father, thank you. Let your word be manifested in your people. Let them release whatever they need to release and trust that you will not leave them nor forsake them. Thank you, Lord. Bless your word. Let it happen according to your word. Bless your people, O God, indeed. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Sa pagbukang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Sa pagkang liwayway, ako'y aawit na walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang kitang sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay. Nagsasambahin, pupurihin, luluwalhatiin. Walang hanggang kita mamahalin. Sa pagbukang liwayway, ako'y aawit ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka, O Diyos. Sa pagbukang liwayway, ako'y lalapit ng walang humpay. Puso ko'y nag-uumapaw sa pagsamba. Dakila ka, kamangha-mangha ka,
walang humpay, nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin, walang hanggang kita mamahalin, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang kita sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay, nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin, walang hanggang kita mamahalin, walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang kita sasambahin. Parang alon sa dagat, walang humpay, nasasambahin, pupurihin, luluwalhatiin, walang hanggang kita mamahalin. Sa Diyos po ang papuri. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pagmuling awit. Hallelujah. Karangalan at kabanalay para lang sa'yo, kapangyarihan at kalakasan para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo, sasambahin kita sa iyong kabanalan. Minsan pa, karangalan at kabanalay para lang sa'yo, kapangyarihan at ligaya, kapangyarihan at ligaya para lang sa'yo. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo, sasambahin kita sa iyong kabanalan. Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo, sasambahin kita sa iyong kabanalan. O Diyos, kamangha-mangha kang ang tunay, dakila ka sa lahat, O God. Panginoon, tunay nga, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. Once again, Lord God, you have strengthened us, O Lord. Thank you, Lord, sa pag-asa na patuloy mong pinibigay sa bawat isa po sa amin, that all of our pains, our trials, our circumstances, Lord God, will one day end, and our reward is you. Lord, as you have promised, that you have said all these things, that you have, Lord God, showed us, Lord God, all these things for our joy to be complete if we remain in you and us. Today, as we depart from this place, allow us, Lord God, to bring us together with us, Lord God, yung mga pangako na binigay mo sa araw na ito, na sa buhay namin sa araw-araw, ay bitbit namin, Lord God, ang kagalakan, ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Lord, maraming pong salamat sa buhay na kaloob mo, maging sa kaligtasan, Lord God, na libre mong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Lord, turuan mo kami na patuloy na ang umasa sa iyong mga pangako,
na Lord, magliwanag ang liwanag mo sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat din po sa buhay ng aming pong mahal na pastor na patuloy mo pong ginagamit sa pulpitong ito. Lord, continue to expand his territories, Lord God, that he will be able to deliver your word with miracle, with power, Lord God, sa bawat sandali, Panginoon, ng kanyang buhay. And we ask you, Lord God, to cover him mightily with your most precious blood, that no harm, no plans of the enemy will prevail, O God, in his life and in his family's life. Salamat din po sa mga nakasama po namin sa online, Lord God, sa FB Live, Lord God, and even in YouTube. Lord, for all those ears who have heard your message today, Panginoon, that they may be touched, Lord God, at tunay na magmanifest po ito sa buhay nila, Panginoon. Salamat po as we end this day, Lord. Continue to bless us with the love that you have for us, with Lord God, sa lahat ng pagpapala na ito ay patuloy po na ang kagalakan, Lord God, ay makita mo sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon.